God is able. From disability to possibility. Magandang gabi kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS every Saturday po. Ang God is Able, ang programang nagtatanghal sa mga Pilipinong PWD laan ay katatagan at pag-asa from disability to possibility. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At we can also be reached po via text format ay GIA space, then your message. I-text lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-5721754 at pwede rin po kayong tumawag sa landline 865-43322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi. Hi, Malu! Hi Peggy, good evening po sa lahat ng mga nakikinig kasama natin ngayon dito sa Facebook, sa YouTube at sa radyo. Yeah, Peggy, last time yung ating huling interview na pag-usapan natin yung ating mga activities sa mga wheelchair distribution. Pero para sa mga first timers natin, baka gusto nilang malaman ano nga ba ang God is Able. Ayun po, no, kagaya nga po ng sinabi ni Malu, ang God is Able ay merong wheelchair distribution, pero ito po ay ginagawa namin sa mga aming partner Christian churches po, no, sapagkat ang God is Able po ay napakahalaga po sa amin na mabigyan o maabot ang mga PWD, pero mahalaga po sa amin ay number one na ma-i-share ang ating Panginoong Jesus para sa mga pamilya, hindi lamang po sa mga PWD, kung hindi sa pamilya po nila. Sapagkat naniniwala po ang God is Able na napakaganda na tayo po ay magkaroon ng personal na relasyon at pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso, sa ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang gusto ng God is Able na mangyari. Kaya naman po nananawagan po kami sa mga churches kung gusto po ninyo makipag-partner po sa amin kasi sa totoo lang po, the people with disability, they're the ones that are not able to go to church, di ba? Kasi minsan wala silang access or minsan baka yung mismong church hindi accessible, walang mga ramps, hindi siya wheelchair friendly, hindi siya handicap friendly, no? So, sana, through our program today, marinig tayo ng mga iba-ibang leaders ng mga simbahan para makipag-ugnayan sa atin at we'll see how we can help, no? We can work together with them. And yes, we will, we have po mga wheelchairs to give para sa mga inyong mga church-goers na nangangailangan, no? So, Peggy, last week, napag-usapan natin yung K-drama na Extraordinary Attorney Woo na pareho tayong natutuwa, pinapanood kasi nga mga kaagapay, kaya po kami natutuwa. Hindi naman dahil sa mga K-drama addict kami, no? Hindi naman tayo addict, Peggy, di ba? Hindi naman. Pero ikaw, Malu, ano mo? Kasi di ba, para sa akin, kasi di ba parang it brings hope. Yes. Sa mga tao na kung manonood kayo, no, masaya po na makita siya na on the lighter side na wow, pwede palang maging lawyer ang mga may autism, lalo na yung mga high funk, no? Meron palang ganito. So, marami pang pwedeng magawa. At saka ang guest po namin last week, si Mami Lizette, meron po siyang anak na high functioning na nag-aral sa school. Umabot sa university, nakaka-drive ng motor, nagpo-photography, nag-aral ng filming, no? Alam niya paano i-manipulate yung gadgets niya sa filming at sa photography, no? So, I hope that samahan niyo po kami dito ngayon at ma-inspire po kayo kasi kung meron po kayong anak na meron disability, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Ma-inspire po kayo sa storya ni Mama Lizette. Tawagin na po natin si Mami Lizette. Siya po ay si Mami ni Clarence, who is turning 30 years old now, born with autism. Mami Lizette
Manago. Mami Lizette, baka gusto niyo pong bumati muna sa ating mga kaagapay na kasama natin ngayon. Hello, good morning po, Peggy and Malu, and to your audience. And good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng mga Yes. Mami Lizette, now last week kasi mas napag-usapan natin yung feelings mo if your son will also fall in love just like the Attorney Woo in the K-drama, no? And you mentioned nga na matutuwa ka if someone will fall in love, magkakapamilya ang iyong anak, no? Pero ngayon pag-usapan naman natin yung motherhood, no? Yung inyong bilang isang ina to a person with autism, no? When you found out, balikan po natin, no, yung time that you found out that your child was born with autism. Alam ko po kasi ang autism na di-discover lang yan when they're 2 years old, no? Because they have normal features, hindi natin naiisip na meron po silang disability. What was your reaction, and how about yung father ng iyong anak? Anong naging reaction ninyo towards knowing that your child has autism? Sa tagal na, nakalimutan ko na yung reaction ng ex-husband ko. I'm a single mom. During the time, nakalimutan ko anong reaction niya. Pero yung reaction ko when I was asked, no, kung biniblame ko ba daw si God na binigyan ako ng anak na may autism, biniblame ko ba daw yung sarili ko na binigyan ako ng anak ng autism. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman. Kasi I'm just lucky na wala akong denial stage, which is normal sa mga parents na ma-diagnose, no, na may autism. And then, what comes first into my mind during that time was how can I help him? Kasi sa school nga, kasi nagsuschool na siya during that time. How can you teach a child who does not know how to sit, no? Who don't have any eye contact, they cannot communicate. So yun yung mga concerns ko, major concerns ko. Yeah, it must be so hard, no, Mami Lizette, no, kasi a child born with autism, normal sila eh. And you have so much expectations, marami kang pangarap para dun sa bata, marami kang dreams, di ba, for them, yung I'm sure na marami kang naisip na gano'n, no? And then at a certain age, when he's probably going to school already, that's when they na-discover, di ba? Kasi yung how they interact with people, how they respond, no? Minsan iba yung behavior nila, no? Siguro, I'm sure maraming mothers who felt the same way, no, Peggy? Oo nga po eh. Kaya nga po no, yung expectations, parang imposibleng wala po tayo niyan as a mom. Pero kasi as you mentioned a while ago po na single mom kayo, so ibig sabihin po ba nito na kayo lang po ang nagpalaki kay Clarence? Yung maliit pa siya, I was with my ex-husband. Pero nahihirapan siyang, ang naalala ko lang is nahihirapan siyang intindihin si Clarence. Even the people around us. Parang ako lang yata nakakaintindi sa kanya. Kasi nga nanay. And yun lang ang naalala ko sa kanya, na nahihirapan siya. Yun. Nahihirapan kasi po matagal siya. Na kasi 30 years old na siya. Oo nga po. 30 years old na siya. Sorry po.
Oo, okay lang po ba kung babalikan din natin? Kasi kung sinabi niyo po na nahihirapan yung husband niyo, Miss Lisette. So, ikaw po as a wife and as a mother to Clarence, how did you manage po na medyo maintindihan ng husband niyo? Ipinaintindi niyo po ba sa kanya? Tinulungan niyo po ba siya na intindihin? Yung yung kung anong klase ang situation meron si Clarence. So paano po yung coping nyo as an individual? In-explain ko naman sa kanya na ano yung sitwasyon. Yung pinaka-importante doon, aside from explaining to him and to the people around us kung ano yung sitwasyon ng anak namin, we have to have patience. We have to have patience for this kind of kids, for this kind of children. Yan yung number one, patience. And then, kasi kahit na if you will explain their situation to them, if they don't have the patience, ganun pa rin. So, yun lang yung in-explain ko sa kanila. Agree ako dyan, Mami Lizette. I think one of the things that we learn through our children with special needs, no, patience, and daduktungan ko na rin, unconditional love and perseverance. And just, listen to your story in the last episode that we had, yung last interview natin, how you raised your child on your own, single mom kayo, and yung accomplishments ni Clarence, talagang nakita namin or we can witness yung sobrang pagmamahal ninyo sa inyong anak at saka yung perseverance, yung talagang hindi kayo nag-give up. And I think that's very important para sa mga parents. I think ayan po yung struggle ng maraming magulang na nauubusan sila ng pasensya. Mahal nila anak nila, kaya lang kasi nga it's not easy, the journey is not easy. Ang dami mong pera pinadadaanan and it costs a lot of money, di ba? It affects your finances kasi ang daming doktor, daming check-up, daming physical therapy, occupational therapy, tapos speech therapy, di ba? Ang daming gastos, di ba? So it can be a burden for some parents, no? But Lizette, you pinakita mo sa amin through your story na you are a mom who really persevered and loved your son. No? So, pwede ko bang malaman nung pinanganak siya, nung hindi niyo pa alam na siya ay may autism, ano yung mga pangarap mo para sa anak mo? Ano yung mga expectations mo rin sa kanya? Wala. Kasi nung nalaman ko kasi nalaman kasi nung nakita ko kasi yung mga signs and symptoms niya nung mga 2 years old siya, 2 to 3 years old siya. So during that time, wala pa yata akong pangarap sa kanya. Yung sa akin lang na makapag-aral siya, gano'n, makatapos siya, gano'n. Kasi nasa kanya na kung ano yung gusto niya. I really don't want to impose to him what I want for him. No? Kasi yung prinsipyo ko kung ano yung gusto niya kahit hanggang ngayon. Yun yung prinsipyo ko. So yun nakitaan ko siya ng sensitivity. So, during that time, wala pa akong pangarap sa kanya. But when I knew about it, yun, yung naisip ko na how can I help? Kasi we will grow old. I will not be there for him. So, kailangan turuan siya. Yan. Mami Lizette, follow-up question. Going through that journey, no? Paano nyo nakita
ang Panginoon ginagabayan kayo. How was it like going through the journey, and was God there guiding you? He he guided me all the time. He guided me all the time. Kasi binigyan yata ako ng Diyos na ng skills or talent na magiging yung personality na resilient, na optimistic. Kaya kahit anong ipato sa akin na challenges when it comes to my child, yung unang iniisip ko, anong gagawin ko? Kung ito yung problema, anong solusyon? Kaya feeling ko, God is with us along our journey. Kasi nga, nagagawa namin ng paraan yung lahat ng problema that we encountered hanggang ngayon. Praise God po. Miss Lizette, you mentioned about the journey po. So, i-share nyo nga po sa amin yung journey nyo with Clarence as a youth and as a student. Paano po kayo nagdidesisyon when it comes to Clarence, yung schooling niya po? Sa schooling niya, the decision sa schooling niya, especially nung anong gusto niya, tinatanong ko sa kanya. Hindi yung, okay, gusto kitang maging nurse, gusto kitang maging doktor, or anong profession. Sabi, pero nakikitaan ko kasi siya, nung elementary siya, mahilig siya sa film. No? Memorize niya lahat ng mga Hollywood actors. Kahit nga dialogue nung Avengers, dialogue niya na 90% of that memorize niya. Ilang Avengers yan? 3 yata. No, so nakikitaan ko siya na may passion siya sa buhay. No? So pag tinatanong ko, anong gusto mo pagkalaki mo? Gusto niya maging actor. Tapos magaling din siyang kumanta kasi naturuan siya kumanta. Gusto din niya maging singer. Kaya nung pagkatapos ng high school niya, nung high school siya, sinali rin pala siya sa as a singer sa band nila school. Merong grupo doon na ginawa siyang singer doon sa band sa high school. Kaya nung pagkatapos ng high school niya, tinanong ko siya, ano gusto niya. Ayun nga, acting. Kaya naghanap ako ng syempre theater arts. Ang layo ng Manila, luckily meron sa Dumaguete. Kaya in-enroll ko siya doon. And then I was also with him 1 month. I think 2 months I was with him. Nag-rent ako ng room para sa kanya. So, dinadyo siya ng rice cooker. Tapos, naghanap ako ng kung saan siya kakain, na papadalhan ko lang ng pera. And then, ayun, I taught him how to prepare his breakfast, and then for his lunch and dinner, where to go. And then I went around the university with him, kung saan siya pupunta. And then, tinuruan ko rin siya na mag-grocery, kung saan siya pupunta, kung saan siya mag-grocery. And then, yun din, sabi niya, Mang, can I have a driver's license? Non-pro. Kaya hindi ka pa pwede kasi underage ka pa. Hindi, nabasa ko, pwede na ako. Pwede na daw siyang 17 pa lang yata siya. Pwede na daw siya magkaroon ng non-pro. So ayun, we went to sa Land Transportation Office, nag-exam siya. Nakapasa naman. So ayun, nagkaroon siya ng non-pro driver's license. So yun, so I was with him.
Tapos, after 2 months, bumalik na ako ng Tipolog. So, he was living independently ng college. Peggy. Balik po tayo doon sa habang lumalaki siya. Nung habang lumalaki po ba siya, kasama niyo po ba yung husband niyo? Hindi na. High school. Yun. Hindi na nung high school. So merong time na kasama pero nagkaroon na ng gap. Kumusta po siya yung kanyang yung when it comes to syempre 'di ba yung cognitive nila, alam na nila na may daddy ako pero nasa na siya ngayon. So paano po yung ginawa niyong explanation sa kanya? In-explain ko sa kanya yung may tinatawag kasi sa society ng broken family. Yun yung tinatawag sa hindi kumpleto. So, ini-explain ko sa kanya na hindi lahat ng relationships successful. Pero, ang importante that I'm still there. I love them, my children. I'm still there. I will help them, support them, whatever they want to, what they want to be in the future. Sa education nila, sa sila. Yun nga, sinasabi ko na hindi lahat na. Kasi kung titingnan mo ang ibang pamilya, hindi lahat kompleto. So we are not the only one na broken family. Yeah, So, thank you, Mami Lizette, no. But did that affect him in a way, emotionally, or maybe kasi we know, no, pag nagbe-break up ang parents, di ba? Merong effect siya sa anak. Nagkaroon ba ng epekto sa kanya? Parang wala yatang epekto sa kanya. Yung parang, yeah, as I have observed, walang epekto sa kanya. Kasi pag tinatanong ko siya, wala eh. Okay lang sa kanya. Kasi siguro naintindihan niya nung sinabi ko na hindi lahat ng relationship successful, that we are not the only one na ganun ang sitwasyon ng pamilya. Yan. Siguro na-explain ko. And then, he was able to absorb it. Kaya, hindi siya naapektuhan. Kasi, sa ko lang, sa experience ko lang, kay Clarence, more on, siya sa sarili niya. Pero, sa tingin nato parang selfish sila, no? Pero, ganun siya Yung sarili niya, yung isip niya. Wala siya masyadong concept siguro sa yung mga relationship ng iba. Lang ganun. He is not that concerned. Parang hindi niya concerned yung mga ganun. Wala siyang grasp sa mga ganun na sitwasyon during that time. So, mas kung ngayon, gusto niya magkaroon ng pamilya, and then he is hopeful na hindi magiging broken family. Na he will have a healthy relationship with his future wife. Mami Lizette, you mentioned na you gave up your work, no, to be a hands-on mom sa kanya. How did his life impact your life? Ano yung blessing na nakikita mo by having a son with autism? How did it change your life? It changed my life big time. Kasi magiging more patient ka. No? Magiging resilient ka. Magiging problem solver ka. Magiging
advocate ka para sa anak. Mm-mm. Mm-mm. Kasi although it's frustrating, but you have to do something para ma-achieve ng anak mo yung mga milestones niya. No? Kung merong mga tao na magsasabi na hindi magagawa ng anak, yung you don't believe in that. Pag sinabi sa, hindi na niya magagawa niya, may autism din siya. Parang, although wala mang nagsabi sa akin, pero merong mga parents na naka-experience na ganyan. Kaya sabi ko, don't underestimate them. Kahit yung parents, huwag niyong i-underestimate yung mga anak. Kahit ngayon, he continues to amaze. Yung mga reasoning niya, minsan, teka muna, sandali, mas magaling pa yata yung anak ko kaysa akin. When it comes to life, no? Ngayon may grasp na siya sa society, sa life, people na nagbubuli sa kanya, yung mga taong nag-underestimate sa kanya, meron na siyang grasp ngayon. Noon wala. Wow, no? It's amazing, no, how people with disability can impact the parents' life, how it can change us to be better people, no? We become better versions, no? Ako isang mother din kasi ako, Mami Lizette, eh. So, talagang I can see, from your kwento na how I'm sure you've become a better mom, no? Yung the way lang you kung paano mo siya inalalayan, sinuportahan, binibili mga gadgets na kailangan niya, inaayos mo yung kanyang pag-aaral, checking kung saan siya titira and paano siya kakain. It's amazing, no, how they can be independent then, Peggy. Miss Lizette, you mentioned about yung dun sa son mo na may part ng life niya na nabubuli siya. So how did you take care of this po sa school niya, and how did you explain it to him? Kasi syempre, medyo masasaktan din yan kahit paano pag nabubuli sila. Di po ba? So how did you explain to him, and how did you help him? Actually, yung pagbubuli sa kanya, let's say, although there are people na nagbubuli sa kanya, meron din mga tao mahal na mahal siya. And then they tend to be famous in school. Pero yung pangbubuli kasi nalalaman ko lang pagkatapos na eh. Example na, yung malaki na sila, yung I only know about him when we talk about it. Pero tapos na, elementary, binuli siya. Nung hindi ko rin yun alam. And then yung high school siya, binuli din siya, hindi ko rin yun alam. Kasi walang nagsasabi sa akin. Hindi rin niya sinasabi sa akin. And then, pero, kasi palagi kaming nagtikwentuhan eh. And then, mostly sa kwento namin, our situation. Example, itong gagawin sa'yo, anong gagawin mo, ganon. So, natututo siya doon. And then, hanggang sa, nung tumira talaga siya sa Manila, which is, yung alanganin ako, na patirahin siya sa Manila. Pero, doon siya natututo sa Manila. Paano maging patient. Paano maging, to understand his situation, to understand people around him, and to defend himself. Doon siya natututo.
sa Manila. Kaya ngayon, I'm really thankful na pinayagan ko siya na tumira sa kasi there are lessons there that lessons in life na hindi natin pwede ituro sa kanila kung hindi ang makapagturo sa kanila through experience. Mami Lizette, you mentioned that sabi niyo nga na nabully siya, no? Pero when you say bully, sinaktan ba siya or namamak lang siya? Was there a time na umuwi siya na, sugatan siya or nanakawan siya or, anong klaseng pagbubuli yung ginawa sa kanya? Physically, wala. Mock lang. Yung sa elementary, mocking yata. Tapos, hindi na siya nakapagtimpi. One time nung pumunta ako to para sunduin sila, nakita ko na lang na hinabol siya ng classmate niya. Tapos yung classmate niya, hinabol din ng kapatid niya. So nagkahabulin sila in the middle of the playground. And then luckily I was there. So nakita ko. So after that, tinanong ko anong nangyari. So, yun, mabuti hindi pinatawag sa principal. Yun pala, mocking lang, and then hindi na siya nakapagtimpi. Sinuntok niya. Sinuntok, buti hindi siya pinatawag sa principal. And then, sa high school, yung bullying sa high school was role-playing. Okay, sige Clarice, ikaw daw yung waiter. Ayan, papabilhin siya ng kung ano-ano sa canteen. Nasa 3rd floor sila. Yung canteen nasa ground floor. So, ginawa siyang dyan, ang tawag na utusan. Ginawa siyang utusan. Yun ang pagpupuli sa kanya. And Mami Lizette, how did you react to that? Did you complain? Did you defend your son? I did not know about that later. I knew about it later when he graduated high school. Kaya wala akong nagawa. And then sa yata yung bumalik siya ng college doon hindi ko rin nalalaman kasi hindi niya sinasabi sa akin. Ngayon nalalaman ko lang kasi pinopost siya sa Facebook. Yung mga taong indifferent sa kanya, if you will notice it pag friend request mo siya, kikita mo doon na siya. Or somebody was indifferent sa kanya o yung nag-look down sa kanya, may ipopost yan siya. Not mentioning the name of the person, parang in general yung pag-post. And does he also communicate well? Does he speak well? Does he write well? Mas magaling pa siya sa akin. Pero, yan. Communication skills niya, he don't have any problem as of now. And then he don't have any problem with the social skills niya. Like, he even have different groups of friends. Pero meron lang siyang mga few friends in the real sense of it. Real sense, real meaning of it. Mga true friend niya. Kunti lang yata. And meron na siyang mga crushes. Meron din na heartbroken na rin siya. Makikita mo yan sa post. Kahit hindi niya sabihin. So I assume pati yung mga photo shoots niya, yung mga kuha niya na photography, naka-post din sa Facebook niya. Nandoon din. Depende sa kung sino yung
he has to ask permission sa people or person for the picture if he can post it on Facebook. So, Mami So, Lizette, no? Mami Lizette, pag-usapan naman natin yung spiritual life ng anak niyo and kayo rin, no? How do you teach Clarence about God? Does he understand the concept of what Jesus did, dying on the cross for his sins? Does he understand what is sin? Does he know kung siya pa ay may ginagawang mali? Wala yata akong problema about that kasi he graduated from Catholic school sa high school. Tapos sa sa Siliman, may Bible study din yata. So alam na yung mga ganun. Sa akin lang, kasi si Clarence is white, black and white siya eh. Hindi yan sila marunong magsinungaling. Hindi yan sila. And then, minsan meron lang siyang hindi sasabihin. Pero kung, if you will ask him, he will tell you the truth. How about yung sila. Okay. You mentioned na nagba-Bible study siya, no? So, was there any was it life-changing for him? May nakita ba kayong yung pagkaka-understand niya of who God is? Meron ba siyang concept of fearing God, praying, the need to pray for him, the need to pray to God, or the need to pray for somebody else? Na-understand po ba niya yung ganon? Opo, na-understand niya yun. Kasi, nagpo-post din yan siya or magme-message yan sa akin na mga I hope God's blessings, ganun. Thankful siya sa mga blessings na natatanggap niya. Thankful siya na meron siyang thankful siya kay God na meron siyang mother like me na thankful din siya sa God na meron siya ng kapatid na mabait na kapatid. Tapos thankful din siya na may tatay siya na gano'n, even though mention niya most of the time di tayo nagkakaintindihan. So, or may disagreement, pero thankful pa rin siya. Kasi tinuturuan, hindi kasi sila tinuturuan. I don't know. May mga kwento lang ako. Mga kwento ba nga everyday talk namin na alam mo, kailangan talaga times a day, alam mo nyo, yung pag ganun ba, mga situational. So, doon siya natututo. Hindi talaga yung pinagpangaralan ko sila ganun. Hindi. Sa mga lang, everyday talk namin. Kung may mga situation, tapos makikita niya na very emotional. Kaya, yung mga parents, best example talaga. Kasi, unconsciously, mahilig talaga akong magbigay sa mga nanghihingi ng pera. Pero, mga pulubi, hindi pera yung binibigay ko eh. Kasi prinsipyo ko din. Bibigay ko pera. Pero bibigyan ko siya ng pagkain. Tama na, makikita yun ni Clarence. And then, he told me, siya, Mama, you really have a big heart. So, kahit hindi mo sila tinuturuan, nakikita nila. Sorry, nag-emotional. So, yun.
Kahit Yeah. hindi mo sila tinuturuan, kung ano yung ginagawa mo, gagawin din. That's nice, no? Mami Lizette, thank you for sharing that. Nakakatuwa lang na, Clarence has, knowing that he has that disability and yet he's able to discern, no? He's able to discern. Sabi nga nila, yung ating tinuturo, it's more caught than taught, di ba? It's through modeling that they will follow our example, no? Peggy? No. Oo nga, nakakatuwa po na marinig tong lahat sa inyo, no, yung all the positive na mga nangyayari sa inyong buhay na mag-iina. Thinking of this po, in doing this, do you have any preparations for the future of Clarence? Yung ano, Ano po yung mga preparations na ginagawa niyo po? preparation na ginagawa. Ayan, he's okay, no? Pero I will be saving for his housing. Yun yung number 1 na goal ko, na mabigyan ko siya ng bahay at lupa. Para kung hindi man siya maging successful in the future, yung sweldo niya hanggang pagkain lang, yung mga ganun. At least hindi siya titira sa kalsada. No? So, yun ang concern ko, na mabigyan siya ng house and lot. Ako, gusto pang tumira ng Manila. Ang mahal ng house and lot dyan. Siguro outside Manila. Pwede pa, no? Ayan. So, yun lang ang concern ko sa kanya kasi he already experienced to live independently. So, marunong siya magluto, mag-grocery. He have he has sets of friends. So, yun. Yung challenges din, nakikita ko, parang he can face different challenges. Yun lang talaga ang mahirap ituro sa kanila. Siguro nakikita niya yan sa akin na ay kahit anong problema na kinakaharap ko o kinakaharap namin, I'm always optimistic. I'm always a positive person. Kaya siguro ganun din siya. Kaya na-amaze ako sa kanya pag may mag-bully sa kanya tapos mag-push sa Facebook in general. Ko, galing ng anak ko. Naisip niya yun. Parang ganun. So, parang, yeah, he's okay. He's okay. Yun lang ang hope ko na or wish man na God will give him a partner that will really love him in the future. Mami Lizette, I think every parent would also have the same desire for their children with special needs, no? Yung magkaroon ng maging independent, which you have accomplished already, no? Na-accomplish mo na kay Clarence maging independent. May mga kaibigan siya, he can live alone, na-test nyo na rin po, no? And ang pangarap mo na lang is na magkaroon siya ng sarili niyang tirahan, no? Siguro, ang ganda nga naman, no? Kasi I think malaking worry ng magulang is what happens to them when we're gone, di ba? Saan na sila mag-aalaga sa kanila talaga, no? And siguro as we are about to end the program, Mami Lizette, what do you think is in Clarence's mind, no, about his future? Ikaw meron kang mga pangarap para sa kanya, pinaghahandaan para sa kanya. Siya, how does he see himself in the future? And is God part of all his plans?
nababanggit ba niya sa iyo ang Panginoon sa mga conversations ninyo? Sa ngayon na wala kami masyadong conversation about that. Ano lang yun sa akin, yung nakikita ko na gusto niyang tumira sa Maynila. Pero he prays, alam ko he prays to God. He always pray, he is always thankful sa mga blessings. Kasi kung mag-uusap kami more on thankful to God sa mga blessings, wala masyadong yung hinihingi. Ganun. Parang ganun din yata siya na dati. And then na you can sense on him na God-fearing siya. God-fearing siya. And that's why he does not want to do to other people yung maging mean, mga ganun. You can really see in him na malapit siya sa Diyos, na pure siya at heart. Makikita mo sa kanya. Especially ngayon, nakakatuling din yung Facebook. Yan, makikita mo doon sa mga pinopost niya na malapit siya kay God. Na God-fearing siya. So doon. Peggy? So ano po, hearing all of these things po from Miss Lizette, nakakatuwa na marinig sa kanya na syempre ang pinakamaganda is yung tinuro niya sa anak niya ang maging malapit sa Diyos. Yun po yung dapat na numero 1. Kaya hindi po tayo belong sa family with PWD. Mahalaga po talaga na meron tayong Panginoong Jesus sa ating kalakaran, sa ating buhay, sa ating puso. Yun po ang mahalaga sapagkat Jesus is our only hope. Look, tingnan niyo nga po si Clarence na nagjo-join siya ng Bible study and that will actually help the journey of Clarence. Kaya kayo din po mga hagapay, wala pong maganda kung hindi ang tayo ay magbasa tayo ng salita ng Diyos, tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas sapagkat siya lamang po talaga ang lahat ng nakakaalam ng lahat ng bagay, hindi man natin nakikita ang future, yes, kagaya po ng sinabi ni Miss Clarence na pinaghahandaan niya yung future ni Miss Lizette pala, na pinaghahandaan niya yung future ni Clarence na para mag-save for the house and lot. But okay po yun. But at the end of the day po, let's have faith and trust the Lord as the Lord journeys with us. Remember po, huwag po tayong matakot sapagkat ang Panginoong Diyos ay kasama natin. No, di ba, Malu? Yes. No, siguro Peggy, let's end with a prayer. Mami Lizette, we would like to pray for you and for Clarence, no? Sa lahat po ng nakikinig ngayon, sabayan po natin, magdasal po tayo. Panginoong Jesus, marami pong salamat, Lord, sa araw na ito na napakinggan po namin ang buhay ni Mami Lizette at saka si Clarence. Lord, thank you for how you have been journeying with them, kung paano niyo po sila inaaruga, inaalalayan, inaalagaan, kung paano po kayo mag-provide sa kanila, pati po yung mga hobbies at mga needs po ni Clarence. Lord, binigay niyo po lahat at napakaganda po, Lord, ng kanilang storya, the work that you are doing in their life. And that despite the challenges, raising Clarence on her own, Lord, you were there. You were the father to Clarence, Lord. And nakaka-inspire po, Lord. And I pray, Lord, na lahat ng mga nakikinig po ngayon na-inspire po sa storya nila, Panginoon. Lord, we pray that you will continue to bless Mami Lizette and Clarence. Lord, we pray that your hand of protection will be over Clarence, Lord, lalo na he wants to live in Manila, Panginoon. Send forth angels to put a hedge around him. Protect him, Lord, from mga nagbubuli sa kanya. We pray, Lord, na makahanap din po siya ng job niya na
na mag-enjoy siya, that it will not even feel like work. And Lord, we pray above all that Clarence and Mommy Lizette, Lord, will always rely on you, Lord, moment by moment, Lord, that you will be with them every step of the way. Huwag niyo po silang pabayaan, Panginoon, and when they are going through challenges, Lord, yakapin niyo po sila, paramdam niyo po sa kanila ang inyong presensya. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa araw na to and for this program. Lord, we give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So natatapos na naman po ang isang oras. Maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Sana na-inspire po kayo sa story ni Mommy Lizette at ni Clarence. At ito po ang programang God is Able, serbisyong PWD. Ako po si Malu Kyongson Ortiz. Yes, at ako naman po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWDs from disability to possibility. Bye. God bless. God bless everyone. God is able. From disability to possibility.